And later, ang iba meron pang major shift. So, laban lang, laban. Ang importante guys, hindi pa tayo naging Latin. Buhay pa tayo, buhay pa. Okay, say guys, kung na-check na ninyo yung handouts in advance, medyo kaunti na lamang yung naiwan guys under sa day 3 ng Gen Ed Filipino. And I think naman siguro no, clear na ang boses ko sa end ninyo since most of you nag-react na ng heart dyan. Sige. Okay guys, sige, get ready. Focus na. Start tayo guys para let's see later if ever earlier tayo. So, mas makarest muna yung may major shift pa later sa 6 p.m. Okay, say guys, ready? Focus in 3. Sige, hanapin na sa handouts, kayarian ng salita. Kayarian ng salita. Hala, stable ako net. Wait lang. Kayarian ng salita. Sige, guys. Live ni live. Recorded eh. Live. Hello. Live ni guys. Sahog ka sa question. Oh, pwede mo mag-comment ha. Live niya siya. Pero if ever man hindi agad-agad mapansin yung comment mo, dili mangluod ha? Di mangluod. Okay ra, okay ra. Live ni live. Tinuod ko, tinuod. Sige guys, balik tayo. Kayarian ng salita. So nandiyan sa handouts, i-discuss natin class yung 4. Nandiyan yung payak, so medyo familiar na ito sa inyo. Nandiyan yung payak, tapos may lapi, pangatlo, yung inuulit, at pang-4 ang tambalan. So again, may 4 dyan guys. Payak, may lapi, inuulit, tambalan. Again, hanapin mo na sa handouts ha. Baka nasa dito ka pa. Again, day 3 na. Payak, may lapi, inuulit, tambalan. Oh, grabe. Day 3 na pero wala pa naka-move on sa ano. Wala pa naka-move on sa lala. Move on siguro. Siguro hindi naka-move on kasi kagabi may kaganito. Naunsa na, Jud? Sige. Start tayo, guys. Oh, start tayo sa payak. Okay. Sa payak, guys. Sige. Ito ay binubuo na. Highlight na dyan, guys. Salitang ugat lamang. Pag sinabi nating salitang ugat, yan yung root word. Walang panlapi, hindi inuulit, at walang katambal na salita. In short, guys, pag sinabi nating payak, again, pag payak, salitang ugat lamang siya. In short, para siyang virgin ba? Walang gi-add sa kanya, walang gi-partner sa kanya, but single lang siya. Yan ang payak na mga salita. Sige daw. Pakitag daw dito, be. Pakitag sa comment section. Sino dito ang classmate mo na payak? Single siya, never been touched? Oh. Sino dito ang mga payak, guys? So of course, hindi na pwedeng itag yung may mga kalala ha. Ang itag nyo lang yung mga payak. Single, walang partner, walang exchange, as is, never been touched. Yan yung payak na salita. Iba din yung payat guys. Kani siya is payak na salita. So halimbawa, alay, dasal, needed ninyo for the board exam. Kahoy, dahon, bango, lakad, araw, at gabi. In short, ang i-remember class, pagpayak na salita. Payak na salita, ano yung clue natin guys? Salitang ugat lamang. Walang gidagdag, walang gi-change, walang gi-partner, as is. Root word lamang. Salitang ugat, yan ang payak na salita. Char. So again, pag payak ha, walay add, walay partner, as is, normal lang siya. Payak na salita. So if i-relate pa natin guys, pag payak, mga single, mga never been touched. Payak na salita. Pero guys, sometimes,
May nakasulat dito, may ilang mukhang inuulit, ngunit payak. So feeling natin, inuulit siya na salita because gina-repeat siya. Yun pala, payak lamang siya. Example guys, a word na alaala. Ang thinking ng iba, ito is inuulit. Bakit inuulit? Kasi yung ala, gi-repeat siya. Kaya naging alaala, so feeling nila inuulit siya. Mali guys. Ang salitang alaala, considered pa rin as payak. Bakit siya payak? Wala pong root word. Walang salitang ugat na ala. In short, ang alaala, considered as root word, considered as one word, considered as payak siya. So, ang i-remember lang ninyo class is, pagpayak na pagpayak na salita, siya is salitang ugat. Tapos, kahit na medyo feeling ninyo inuulit siya, tingnan talaga kung yung inulit ba na word ay salitang ugat or hindi salitang ugat. Another word guys, gamo-gamo. Wala namang salita na gamo. Walang salitang ugat na gamo. In short, ang gamo-gamo hindi inuulit. Ano yung gamo-gamo? Payak. Kasi ang gamo-gamo, salitang ugat na siya mismo. One word na siya. Another guys, halo-halo. Yung halo-halo, considered as payak. Kasi wala namang salitang ugat na halo. Alangan naman halo. Dili po ito Miss Universe man to guys. Pero, ang lumabas na sa board examination, guys, paki-highlight ang salitang paro-paro. As in, pabalik-balik ito sa board exam. Tapos may mga FTRCians na kung makabasa na paro-paro, automatically, kung isinasagot, inuulit, which is mali. Again, payak, dapat salitang ugat siya. Wala naman pong salitang ugat na paro. That means, ang paro-paro considered as payak. Another guys, guni-guni. Wala may salitang ugat na guni. Next, sari-sari. Pero ang lumabas na dito guys, yung salita na paro-paro. So balikan ko, pag walang gidagdag, pag walang changes, as is lamang siya, single, never been touched. Ano ang tawag dyan na mga salita? Ang answer, payak. Kung na-mention dyan mga classmates, no? Mamataan eh. Again guys, pag walang nangyari sa salita, as is lamang siya na salitang ugat, ganyan siya is, ano ang tawag? Payak. Again, payak. Pero, pag may in-insert, pwede sa unahan, pwede sa gitna, pwede sa end part, ang tawag dyan ay mga salitang may lapi. Pag may lapi, ito ay mga salitang binubuo ng salitang ugat na may kasamang isa o higit pa. Ano ang clue guys? Panlapi. So tinawag siya na may lapi kasi nga may panlapi sa loob ng salitang ugat. Si Halimbawa, ang salitang ugat dito guys sa matubig ay ang salitang tubig. Tapos may unlapi, pag sinabi nating unlapi, panlapi na nasa unahang parte. So, ang unlapi ay ma. So, unlaping ma plus salitang ugat na tubig, naging matubig. So, hindi na ito siya payak. Pwede pa maging payak kung tubig lang. Pero since dinagdag ang unlaping ma, naging matubig, may dinagdag, ano ang tawag dito? May lapi. Another guys, ang salita, pagsumikapan, ang root word or ang salitang ugat dito ay ang salitang sikap. Kayo guys, magsikap kayo para sa board exam. Pero, yung salitang sikap, nilagyan ng tatlong panlapi.
may unlaping pag, tapos may pa dito sa gitna, at may hulapi pa na an. So pag, an, dinagdag sa salitang sikap. So ano ang tawag sa salitang pagsumikapan? Ang sagot, may lapi. Pero if ang nasa question, ano ang salitang sikap? Yan yung time na isasagot ninyo ang payak. O another, yung classmate mo, grabe katapang. Pero yung salitang uga na tapang, dinagdagan ng unlaping ka at hulaping an. So may beginning at may ending na dinagdag. So ano na ang tawag sa kanya? Panlapi. May lapi. Ang tawag dito guys, pag nasa unahan at nasa hulihan, tinatawag natin itong kabilaan. Ma'am, bakit siya kabilaan? Kabilaan kasi both sides may dinagdag na panlapi. Isang unlapi, unlaping nasa unahan, panlaping nasa unahan, at isang hulapi. So again, pag both sides may dinagdag na panlapi, ano ang term? Kabilaan. Again, pag may dinagdag sa unahan at hulihan, kabilaan. Pero yung kanina guys, na pagsumikapan, kung papansinin, ang pagsumikapan, ang salitang ugat ay sikap. Pero may first, may middle, may ending. So pag tatlo, unahan, gitna, hulihan, ito yung tinatawag natin na, okay, very good. Ito yung laguhan. So again, pag nasa unahan, gitna, hulihan, unahan, gitna, hulihan, ang sagot, laguhan. Pero pag nasa unahan, tapos sa ending, unahan, hulihan, hulihan, ang answer, kabilaan. Pero under yan sila sa ano na salita guys? Mga salitang may lapi o mga salitang dinagdagan ng panlapi. Tapos yung last guys, sumpaan. Ay, di ba ito yung salita guys na nituo ka pero giatik pa di ay ka. Sumpaan. Oh. Di ba ang salitang ugat dito guys ay sumpa. Uy. Tapos, dinagdagan siya ng hulaping an. So, ang tawag sa salitang ito ay salitang may lapi. So, kumusta ang mga sumpa ang inyong binitawan? Oh, mga sumpa na binigay sa iyo. Na tinuod ba ito nga sumpa? Or kutob lang yun sumpa? Hanggang ngayon, ginasumpa mo na yung taong nagbigay sa iyo ng isang sumpaan. So, laban lang guys. So again, ang dinagdag sa topic na ito, ang kabilaan at ang laguhan. So pag sinabi nating kabilaan, ang first at last may dagdag na panlapi. Pero pag laguhan, ang first, ang middle, ang end, may dagdag na panlapi. Again, that is ituo ka sa promises, pero ngayon, nawala na. Sige lang, laban lang. Okay, balikan ko guys. In 3, 2, 1. Pag salitang ugat lang siya, pag original na word, pag root word lang siya, single, walang dinagdag, wala ding partner, never been touched. Ano yung tawag doon guys? Payak. Pero pag dinagdagan ng panlapi, ano ang tawag doon na salita? Answer, salitang may lapi. Pero under, sa may lapi, nandito kabilaan, pagkabilaan, both sides. Pero pag laguhan, first, middle, last. Ano, wala akong tingo guys. Pagkabilaan. Ako palang di-discuss ay ang payak,
tapos may lapi. Now, dito tayo guys sa paglalapi. May lapi, paglalapi. Pag sinabi nating paglalapi, yung pagdagdag ng mga panlapi sa isang salita. Ay naade. Sige, tumutukoy ito sa pagbuo ng salita sa pamamagitan ng pagsasama ng panlapi at salitang ugat. Mabuti pa ang panlapi may partner na salitang ugat. Ikaw, di ba wala kay partner? May pa ang panlapi. So pag paglalapi, yung panlapi may partner na salitang ugat. Ano nga yung salitang ugat guys? Root word or payak na salita. Sige. So meron tayo ditong panlapi plus salitang ugat equals salitang may lapi. Example, ang unlaping dinagdagan ng payak na salita o salitang ugat na ikot. So pag i-partner sila, pag isama yan sila, magkakaroon ng salitang umikot. Parang ikaw, pinaikot-ikot lamang. So again, ang tawag na dito guys, may lapi kasi may dinagdag na panlapi. Okay, sige. Now guys, sige, question. Itong umikot, ano ito siya guys? Unlapi, hulapi, gitlapi, kabilaan, or laguhan. Itong umikot. Now, since ang panlapi na ay nasa unahan, ano ang tawag dito guys? Unlapi. Next word, ang hin, panlaping hin plus sabi equals sabihin. Now, since ang hin nasa hulihan, ang tawag dito sa hin ay hulapi. Next, plus sama equals sumama. Yung nasa loob ng salitang ugat. So ano ang tawag dito guys? Gitlapi. Iba rin yung waisapi, ha? So again guys, balikan ko. Di ba? Based lang ito guys sa discussion natin no? Ano pa lang tayo? Siguro high school or nasa elementary guys. Pag nasa unahan, unlapi. Pag nasa gitna, gitlapi. Pag nasa hulihan, hulapi. Pero pag first and last, kabilaan. Pero pag nasa first, nasa gitna, nasa hulihan, yun na ang laguhan. Pero ikaw, wala di hapoy partner. Okay, so again guys, pag may dinagdag na mga panlapi, ang tawag sa salitang iyan is salitang may lapi. Pero pag salitang ugat lamang siya, single lamang, ano ang tawag doon guys? Payak. Sige, now tapos na tayo guys sa payak. Tapos na tayo sa may lapi. Ngayon, punta tayo guys sa mga salitang inuulit. Pero take note, may dinagdag tayo kanina sa payak natin guys na para silang inuulit pero hindi na naman talaga inuulit. At i-remember nyo lang guys, ma-consider yan siya na inuulit pag salitang ugat talaga siya. Pero yung paro-paro kanina, yung paro, hindi naman yung isang salita. So considered ang paro-paro as one. Pag nasa Senate daw kay Lito Lapi. Murag ikaw guys, sa 'di ba ang topic natin no mga gitlapi, unlapi, 'di ba? Unlapi, ikaw hindi pinili. Hahaha, char lang. So guys, balik tayo dito sa inuulit. Pag inuulit, ang buong salita ay inuulit o kaya naman ang isa o higit pang patinig ay inuulit. Pag sinabi nating patinig, vowel. Sorry guys, Sunday na ng Hawaii na yun. Okay, so again, pag inuulit, gina-repeat. Parang ikaw, palagi na lang inuulit na sinasaktan. Paulit-ulit na lang sinasaktan. So guys,
Pag inuulit, gina-repeat siya, pwede ang buong word ang gi-repeat or pwede din ang vowel, ang first ang gi-repeat. Example, salitang ugat is gabi. Tapos, naging gabi-gabi. So, di ba guys, ang gabi-gabi ay gina-repeat siya. So, considered siya as inuulit. Kasi meron naman talagang salitang ugat na gabi. Gabi, na gabi. Unlike kanina guys, yung paro, hindi naman yung salitang ugat. So yung paro-paro is considered as payak. Ano pa yung kanina? Yung ala-ala. Wala namang salitang ugat na ala. So considered yung ala-ala kanina as payak. Next guys, ang salitang araw. So ginawa siyang araw-araw. So, considered ito siya guys as ano? Pag-uulit. Now, kung napansin niyo guys, di ba sabi ko kanina, ang inuulit, pwede ang buong word ang iulit or pwede rin ang patinig lang. So, example, pwede din ang first na syllable. Yung lukso, ginawa siyang lulukso. Si wakwak. Yung lulukso guys, considered pa rin ito siya na inuulit. Bakit? Kasi yung first natin na syllable ay inulit siya. Uy guys, yung wakwak, considered ang wakwak as payak. Kasi wala namang salitang ugat na wak. Another guys, benta, ginawa siyang bebenta. So di ba, gi-repeat pa rin yung first natin na syllable. So considered siya as inuulit. Another guys, yung love-love daw. Ay, sis. Sige, i-consider natin yung love-love kasi may word naman talaga na love. Sa mga walang kalab-love dyan, laban lang. Ang importante, buhay ka at hindi ka Latin. Okay lang yan. Unahin muna ang board exam. Sa mukha, araw-araw, tanghali-tanghali, gabi-gabi. Saan naman eh? Ang kwek-kwek guys, ang kwek-kwek, payak yan siya. Kasi wala namang salitang ugat na kwek. So, i-remember lang ninyo, ma-consider siya as inuulit, pag salitang ugat talaga siya, then gi-repeat siya. Pero kung hindi naman siya salitang ugat, like example kanina yung ala-ala, halo-halo, guni-guni, paru-paro, then payak lang yun siya. Hoy, lain na yung mga words dyan ba? So again guys, pag inuulit, di ba? Simple lang man, gina-repeat siya. Inuulit, repeat. Ito guys. Tapos na tayo sa payak. Tapos na tayo sa may lapi. Tapos na tayo sa inuulit. Pero guys, I think medyo ma-hurt ka kasi yung pang-apat na kayarian ng salita, mga salita, tambalan. Pag sinabi nating tambalan, mga salitang pinagsama. In short, dalawang salita na magkaiba pero ginawang magkapares. O, diba? Magkaiba sila pero naging one. Magkaiba sila pero naging isa. Pinagsama sila. O, mabuti pa ang mga salita. Diba? May chance silang may kapartner. Ikaw, kailan ang chance mo na magkakaroon ng kapartner? So again, pagtambalan, tawag sa pagsasama ng dalawang salita. Sa may mga boyfriend, girlfriend na dito ngayon, kumusta ang inyong pagsasama? Kumusta ang inyong tambalan? Okay pa ba or hindi mo na kaya? So even ang mga salita, guys, by pair. Example, ang salitang bahag, tapos salitang hari. Alam naman natin guys, na iba talaga yung salitang bahag kasi yung bahag kasuotan ng mga lalaki. Tapos hari, king. Pero pinagsama sila, naging bahag-hari. So ano ang tawag dito guys? Tambalan.
Ang iba daw kay payak since 2002. So grabe guys, no? Even ang topic natin ngayon, ginapasakitan mo. Binibigyan kayo ng sign na wa jud mo'y uyab. Ginapamukha jud sa inyo na wa mo'y katambalan. Another guys, patay at salitang gutom. Pag patay, dead. Pag gutom, like gutom ka talaga. So ginawa siya, patay gutom. So gipartner ang dalawang words, tambalan. So basic gen ed lang tayo guys ha. Next, bahay kubo. Bahay, kubo, gipartner, naging bahay kubo. And ang last, bantay, salakay. So this is still tambalan. So di ba guys, easy lang man siya. Another, hatid plus sundo. Hatid sundo, ito yung hindi mo pa nararanasan. Ang hatid sundo. Sa laban lang, no? Ay, kalagot yun nga topic. So again guys, pagtambalan, again, dalawang salita na pinagsama. Again, dalawang salita na pinagsama. Correct, dalagang bukid, bahay kubo, two daw plus ball, two ball. Unta, okay ra ka Sir Hector, nakakaon man siguro ka Sir, no? So again guys, balik tayo. Hulapi, kabilaan, laguhan, ang answer, may lapi. Pero pag gina-repeat siya, ang tawag, inuulit. Pero make sure ha, inuulit, pero dapat salitang ugat talaga siya. Kasi pwede yan maging payak. And ang last, pag pinagsama, may partner, ano yan siya? Tambalan. Hampas daw plus loop. Ay, nako. Equals Jonah. Diyan, ng mga salita, then kayo yung pipiling. 4, ito on 3, 3 on ito guys. How about ang salitang balat sibuyas? Ito yung classmate mo. Balat sibuyas. 1, 2, 3, or 4. Anong kayarian ng salita? Ang salita, easy lang salitang yes. Ito, yayaman ka next year. Pero 1, 2, 3. Guys, ang ya or yayamit siya. Na-remember kanina guys, yung example ng inuulit? Di ba pwede yung lulukso? Pwede yung bebenta? Wala man tayo unlapit guys. Assured ka. Saan guys? Laping yung yayamit. Ano ang may lapi? First, sige daw. Gamo, gamo. In 3, gamo. Gamo, ugat talaga. Ang salitang malaya. Ay. Malaya. Hala. Siya. Malaya. And isa. Sige daw. Malaya na kita. Sige guys. Pagparo pa. Same sa gamo-gamo guys. Para siyang inuulit kung titingnan. Pero yung paro-paro ay ang bata kay bata. Ano ito siya? Ako. Payak. May la. Ako. In payak ang salitang is inuulit. Nasa later. Now, proceed tayo guys sa bahagi ng pangungusap. Dira po. Object at predicate category. Ito yung bida. Ito yung pinag-uusapan. So, pagpaksa, yung topic, ang pinag-uusapan sa pangungusap. Na tao. So, pag nagsasabi tungkol sa paksa or simuno. Tama guys, if ever walang paksa, ang other term ng paksa ay simuno. Again, other term ng paksa, simuno. So again, pagpaksa or simuno ang subject. Pero pag panaguri ang predicate. So medyo easy na ito guys sa inyong English. Sige daw. Usually, ang paksa, di ba siya yung topic? Tao ba yan? Hayop ba yan? Tapos pag panaguri, yung ginadescribe sa paksa. Now, I'll give you guys a sample question. Then sagutan ninyo A, B, C, D. Nanin naman sa inganayon, ang mga turista. Ano ang paksa sa pangungusap na ito?
Sige daw guys, ano ang paksa dito? Ano yung simuno dito? Tapos later, bigay tayo guys ng technique paano manalaman ang paksa sa isang guys. Ang i-remember lang ninyo, ang paksa, usually after yan siya ng si, ang mga. So pag may makita kayo dyan na si, ang mga, si, ang mga, yan usually guys ang paksa. So example, si Kathleen ay kumakain Kathleen kasi after sa si. So again, ito guys, sa pangungusap. Talaga, pinag-isipan, salitang isasagot, kalahok. So dito na topic guys ha, magdepende na lang tayo sa gilagay sa option ng mga words. Sometimes hindi yung buo na panaguri talaga, sometimes yung kanang makikita lang, unang makikita. Pero di ba, sige, for this question guys, ano na naman dito yung 1. Remember guys, pag panaguri, nagsasabi tungkol sa paksa or simuno. Sige, most of you sumagot ng bravo na pinag-isipan. Before ko i-reveal ang answer, question. Ano dito guys, ang paksa? Sige daw, ano ang simuno dito na statement? Ano ang simuno dito na pangungusap? Talagang pinag-isipan ng kalahok ang angko na salitang isasagot. Ano dito guys ang simuno muna? Ano yung paksa dito be? 2, for sa board exam, lumalabas itong si... Wait lang. Say 3, 2, in. 3, 2, for sa board exam, lumalabas itong simuno panaguri ha? Paksa panaguri, pero di siya anak ka nagabalik-balik. Katong pagbabagong morphoponymiko, daghan to. Nang kalahok, ang angkop na salitang isasagot, of course, di mo dyan panaguri ang talaga. Hindi naman panaguri ang kalahok. Hindi rin panaguri ang salitang isasagot. Tapos pag board exam questions, ang last is ang I. Yan siya. Again, may I, yan siya. Example, lahat ng tao ay may natatagong talento. Ano pala ang natatagong talent ng iyong classmate? So since I, di ka, so ano ito siya guys? Di karaniwan. Again, pag either yan siya as other, matalino si Ben. Matalino si Ben. Ang may I. Ang tendency mag-interchange ay. Tayo guys, nasa run-through, remember, ang di, that means may I din siya. So pag di karaniwan, may I. Di karaniwan, may I. Simuno panaguri, simuno paksa. Panaguri, siya yung ating ginatawag or ginatawag na predicate sa English. Na-discuss kanina yung kayarian. Payak, sunod, may lapi, inuulit, tambalan. So before yan siya i-cut na topic, i-summarize natin siya through board exam questions. Pero guys, dito sa Gen Ed, like, chill na dyan ang Gen Ed na mga karaniwan o di karaniwan, guys. Like, makakita ba yung kag mga I, unlike sa major shift, na imo pang i-tanaw kung nauna bang simuno or panaguri. Sige, dito guys. Ano ang paksa sa pangungusap na ito? Naglalaba, naghuhugas, nagwawalis, at naglilinis sila araw-araw. Ano ang paksa? Araw-araw, sila naglalaba, nagwawalis. Say daw, ang paksa dito guys. 1, 2, 3, 4. Sige daw, paki-send ng inyong answers. Tapos guys, last time sa Filipino, ang mga lumabas guys to kay literature, mga authors. Grabing study sa pagbabagong morphoponymiko, ang ending, mga authors ang i-question. So, laban lang. Tapos may time, last time guys, suki din sa Gen Ed ang ethics. Grabe, Jud. Maraming questions last time regarding ethics. Diba na may ethics mo na discussion? Huwag katong sa UTS na mga tao guys, nigawas to even sa Gen Ed.
Sige. So for this question, ang paksa natin is, ay na naman, makita naman, very good. Answer is sila. Very good. Answer is bravo sila. Next question, guys. Patlang ang salitang ugat ng pinagdausan. Sige, guys. Ano ang salitang ugat, root word ng salitang pinagdausan? Sige daw. Salitang ugat ng pinagdausan. Pinagdausan. In 3, 2, 1. Di ba easy kaya ang Gen Ed na Filipino, guys? Di mo ma-stress kayo, ani? Okay, answer. Very good. Very good. Very good. We have daos. Again, salitang ugat ng pinagdausan, salitang daos. Next, guys. Feel ko ang sa number 3 na question kay mag-init ang inyong ulo. Bakit? Ito yung question. Anong paraan ng paglalapi ang ginamit sa salita maglambingan? Ito yung hindi mo naranasan, hindi mo pa nararanasan, at let's see kung mararanasan mo na soon. Sige daw, be. Sige daw, be. Paraan ng paglalapi, laguhan, kabilaan, pag-uunlapi, pagigitlapi, or pagigitlapi, maglambingan. Sige guys, in 3, 2, 1. Ang salitang ugat dito guys ay ang salitang, unsa man, salitang ugat na lambing. Again ha, dili kambing ha, lambing. So since ang salitang ugat is lambing, meron siyang unlaping mag at meron din siyang hulaping an. So again ha, lambing na ay end, na ay beginning. So pag end at beginning, ano ito siya guys? Hindi po siya laguhan. Pag sinabi nating laguhan, dapat may middle. Wala may middle guys. Ang salitang ugat is lambing. May gidagdag diriya sa gitna ng lambing. So hindi siya laguhan. Ano ito siya guys? Considered only as what? Kabilaan. Pag sinabi nating kabilaan, first and last. Again, kabilaan lamang ito siya guys. First and last. So we have mag dito, mag, tapos an. Tapos salitang ugat, lambing. So again ha, dili siya laguhan guys. Ano lang siya? Kabilaan. Next guys. Again na, remember, pag laguhan, dapat meron din sa middle. Wala may middle. Sige, next, number 4. Masaya kong pinuntahan ang bahay ni Kunching kahapon ng umaga. Ano or sino ang paksa ng pangungusap? Careful guys ha. Kahit may pangalan dyan, i-remember pagpaksa, si, sina, ang mga. Okay guys, for number 4, ano ang ating paksa sa number 4? Paksa sa number 4. Say daw, 3. Okay guys, for number 4. Remember ha, pag mga simuno ang mga sina, sila, tayo, kami, whatsoever. So hindi ibig sabihin na pag pangalan yan siya, diretsyo na yan siya simuno. So hindi kung, hindi masaya. Sino? Ano ang katabi ng ang salitang? Correct. Dahil man nakatama. Bahay. So again, ang simuno dito guys ay ang salitang bahay. So again ha, sina, sila, ayo, kami, ang mga. So again, ang simuno ay bahay. Next question guys. Pang-5. Wait lang, naunsa na ni ako ang... Say, next question guys. Aling pangungusap ang nasa di karaniwang ayos? Di karaniwang ayos.
Pag di karaniwang ayos, remember, may I or walang I? In 3, 2, 1. Di ba pag di karaniwan, guys, meron siyang I. Tapos, kung Gen Ed lang talaga, guys, mapapansin ninyo, halos lahat ng kasama niya dyan walang I except sa isang sentence. That means, for number 5, ang answer natin is, ako ay umiibig. So again, for number 5, C, ako ay umiibig. Oo nga, umiibig ka. Ang question, iniibig ka rin ba? So again, for number 5, C, ako ay umiibig. Laban lang na mong gugmadara. Next, number 6. Ang salitang pagtibayan at inawitan ay anong paraan ng paglalapi ang ginamit? So guys, before yan siya makita, dapat alam muna ninyo ano yung salitang ugat. Sige daw. Ano dito guys ang ginawa na paglalapi sa salitang pagtibayan at salitang inawitan? Okay guys, ready? In 3, 2, 1. Sa salitang pagtibayan, ang salitang ugat is tibay. Tapos meron siyang pag na unlapi at an na hulapi. Same thing kay inawitan. Ang salitang ugat, awit. Tapos may dinagdag na in sa unahan at an sa hulihan. So pag nasa ending at nasa first part, ang tawag dito is, okay, very good, kabilaan. Grabe, pagka-bitter anyway. Sa number 5 do, kay sa mga nag-uyab do, inyuha daw ang letter D, masaktan ka sana. Sakit food. Okay, next guys, number 7. Anong paglalapi ang ginamit sa salitang pagsumikapan? Pagsumikapan. Sige daw. Ano ang pagsumikapan? In 3, 2, 1. Di ba guys, ang salitang ugat ay sikap. Pero yung sikap guys, meron pang sa gitna, tapos meron ding an sa hulihan, at meron ding pag sa unahan. So nakompleto niya guys ang first, ang middle, tsaka yung end. So pag 3 na nandiyan, ano ang tawag guys? Okay, very good. This is laguhan. Okay, next question. Anong ayos ng pangusap ito? Nagwagi siya. Di ba pag ayos guys, dalawa lang yun. Karaniwan at di karaniwan. So tingnan ang sentence. Nagwagi siya. Wala namang I dito guys. So ano ito na ayos ng pangungusap? Karaniwan or di karaniwan? Karaniwan or di karaniwan? In 3, 1. Sige, for this question, nagwagi siya. Ang answer natin ay, okay, very good. Ang answer is karaniwan kasi wala siyang I. Next, guys. Anong anyo ng salita ang aalis? Iikot, iinom. Aalis, iikot, iinom. O ikaw ito. Pag inaway ka ng jowa mo, aalis ka, iikot ka, at iinom ka na lang. Pag ii. Ii. Ano man ito siya, guys? Ii. Laban lang. Tambalan, inuulit, payak, or may lapi. Okay, guys. In 3, 2, 1. Okay, for number 9, ito siya is correct. Inuulit. Again ha, inuulit, guys. So, pwede lang ang first syllable yung i-repeat, hindi talaga yung buong word. Number 9, bravo, inuulit.
Okay, and sige guys, next question. Kani tama, ni gawas ni guys. Aling salita ang may maling baybay or mali na spelling? Ala-ala, paro-paro, gamo-gamo, ako-ako. Tingnan nyo lang guys if ang salita ba is payak. So if payak yan siya, sumpay jud na. Sige daw. Ano na salita dito guys sa apat ang may mali na spelling? Maling baybay. 3, 2, 1. Ang may maling baybay guys or ang may maling spelling guys, hindi yung ako-ako. Remember yung ako-ako nasa handouts kanina, under ito siya guys sa inuulit. Next, yung gamo-gamo, nasa handouts din ito siya, under sa payak. Next, yung paro-paro, nasa handouts din siya. Yung ako-ako guys, correct yan siya na spelling. Hindi ka mag-letter U dyan kasi yung ako, salitang ugat talaga yan siya. Now, ang mali dito guys na spelling is ala-ala. Ano yung nakamali niya guys? Meron siyang dash dyan. Dapat sumpay ang ala-ala. Kasi isang word yan siya, payak yan siya. Hindi naman inuulit ang ala-ala. Pag inuulit, dyan ka lang, usually mag-dash. Pag buong word ang iulit. Pero yung ala-ala guys, wala namang salitang ugat na ala. In short, dapat sumpay ang ala-ala. So again, for number 10, ang answer guys, letter A, ala-ala. Again, okay guys, ang ako-ako. Kasi salitang ugat talaga yung ako. Oh, laban lang guys. Dapat walay dash ang ala-ala. Uy, sa mga sumagot ng ako-ako ha, kuan di ta ganina, di ano biya natin yan kanina yung ako-ako sa ating ano ha, sa ating drill. So dapat tama yung spelling ng ako-ako. Ang mali na spelling guys, ala-ala because may dash, may gitling ang ala-ala. Dapat wala siyang gitling kasi hindi naman siya inuulit. Payak na salita ang ala-ala. So again, for number 10, answer, ala-ala. So if ever na mali ka sa number 10, i-remember ha, ang sagot dito, ala-ala. Yung paro-paro nasa handouts, yung gamo-gamo nasa handouts, yung ako-ako, gidrill natin earlier. Ang mali is ala-ala. Dapat sumpay. Okay, sige guys, alam mo balo ane? Ano wala man balo ang babi? Okay, sige guys, before tayo magpatuloy sa grammar, kasi ang next guys yung mga tamang paggamit ng salita, naka 1 hour na tayo guys, time check on my end, kay loading di sa inyo ang ano ha, 2:14. So balik tayo guys, 5 minutes lang by 2:19. Sige, break